oras na para pakinggan ang isang kwento na hudyat ng kababalaghan. Alas 12 na. May mga taong pumapasok sa abandonadong bahay dahil gusto nilang patunayan na may multo. May iba naman na pumapasok dahil gusto nilang patunayan na wala. Pero siguro, ang pinakadelikado sa lahat ay yung taong pumapasok para pagtawanan kung ano man ang naghihintay sa loob. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Ben, taga Nueva Ecija. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay nangyari ilang taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kung ano talaga ang nangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung tama bang ikwento ko pa ito. Kasi simula nung gabing yon, may mga pagkakataong naiisip kong baka sa bawat pagkukwento ko nito, mas lalo ko lang siyang pinapalapit. Mahilig kami ng mga kaibigan ko sa ghost hunting. Hindi naman yung professional na may mamahaling equipment, thermal camera, o kung ano-anong gamit na nakikita nyo sa ibang paranormal investigators. Simple lang kami. May 2 camera, mga flashlight, isang lumang voice recorder, isang power bank, at lakas ng loob. O sa kaso ko, lakas ng loob na kunwari meron. 5 kami sa grupo. Ako, si Tolitz, si JR, si Alfred, at si Gwen. Si Tolitz yung tipo ng tao na kahit alas 2 ng madaling araw, kayang-kaya ka pa ring patawanin. Siya rin yung madalas humahawak ng kamera dahil kahit kinakabahan, hindi niya gaanong ipinapakita. Si JR naman ang pinakamatapang sa amin, o at least, yun ang tingin niya sa sarili niya. Siya yung mahilig sumigaw ng, "Kung may nandito man, magpakita ka!" Tapos kapag may nalaglag na kahoy sa kabilang kwarto, siya rin ang unang tatakbo palabas. Si Alfred naman yung pinakaseryoso. Siya yung nagre-research ng history ng lugar bago kami pumunta. Kung sino ang dating may-ari, kung may namatay ba, kung may krimen, kung bakit inabandona, at kung ano ang mga kwentong kumakalat tungkol doon. At si Gwen yung pinakaayokong katabi kapag nasa haunted place kami. Hindi dahil duwag siya, kabaliktaran. Masyado siyang sensitibo. May mga pagkakataong nasa labas pa lang kami ng bahay, sasabihin na niyang, "May nakatingin sa bintana." Tapos pagtingin namin, wala naman. O kaya bigla siyang titigil sa paglalakad tapos sasabihin, "Wag na tayo dyan guys, may nakatayo sa dulo." Lagi kong tinatawanan yon. Kasi sa aming 5, ako lang talaga ang hindi naniniwala. Hindi ako naniniwala sa multo. Hindi ako naniniwala sa engkanto. Hindi ako naniniwala na may kaluluwang gumagala pagkatapos mamatay. Para sa akin, lahat may paliwanag. Lumang bahay, syempre may kaluskos, may daga, may pusa, may kahoy na lumulundo, may hangin, may gumagalaw na kortina, may aninong nagmumukhang tao kapag mali ang tama ng ilaw. Pero hindi ibig sabihin nun, may multo. Kaya bakit ako sumasama? Simple lang. Masaya. Masarap kasama yung barkada. May adrenaline. May content. May viewers. At aaminin ko, medyo magaling din akong umarte. Kapag nasa loob kami ng lumang bahay at kailangan ng eksena, ako yung biglang titigil. Titingin sa gilid, tapos sasabihin ko, "Guys, sandali." Siyempre tatahimik din sila. Tapos sasabihin ko, "May nararamdaman ako." Minsan nanginginig pa ako kunwari. Minsan hahawakan ko yung braso ko tapos sasabihin kong nanlalamig ako. At kapag sobrang tahimik na nilang lahat, bigla akong sisigaw. Tapos magtatakbuhan sila. At ako, tawang-tawa ako.
Galit na galit sila sa akin, pero magandang content. Dumarami ang views, kaya ginagawa ko ulit. Hindi ko alam, baka may isang bagay palang nakikinig tuwing ginagawa ko yon. At baka hindi siya natutuwa. Isang gabi nag-message si Alfred sa group chat namin. May nakita raw siyang lugar sa Bulacan. Lumang bahay. Halos 4 na dekada nang walang nakatira. May mga kwento raw na ilang beses nang sinubukang tirhan pero walang tumatagal. May isang pamilya raw na umalis matapos lamang ng 3 gabi. May caretaker na tumagal ng 1 buwan bago biglang hindi na bumalik. May mga batang taga roon daw na iniiwasang dumaan sa harap ng bahay kapag gabi. At ayon sa isang matandang nakausap ni Alfred, may isang babae raw na namatay sa loob noon. Hindi malinaw kung paano. May nagsasabing nagpakamatay. May nagsasabing pinatay. May iba naman na nagsasabing hindi raw talaga doon namatay yung babae. Doon lang daw naiwan. Nang mabasa ko yung message ni Alfred, natawa ako. Nag-reply ako, perfect. Sana marunong umarte yung multo. Nag-send si Gwen ng angry emoji. Sumagot naman si Tolitz, pag ikaw kinuha, iiwan ka namin. Sabi ko, pag may kumuha sa akin, interviewin niyo muna. Napagkasunduan naming pumunta Sabado, bandang 6:00 ng gabi, umalis kami ng Nueva Ecija. Habang nasa biyahe, puro tawanan. May pagkain, may kape, may kwentuhan. Para bang outing lang. Pero habang papalapit kami sa Bulacan, napansin kong tumahimik si Gwen. Nasa likuran siya ng sasakyan. Nakatingin lang sa labas. Tinanong ko siya, "Oh, bakit? Kinakausap ka na?" Hindi siya tumawa. Ewan ko. Ano? Parang ayokong pumunta. Agad naman sumingit si JR. Ayan na, content na kagad yan. Pero hindi tumawa si Gwen. Ang sinabi niya ulit, hindi ko alam guys. Masama lang yung pakiramdam ko. Doon medyo natahimik ang lahat. Ako lang ang nagsabi, baka naman gutom ka lang. At yun na, hindi na namin pinag-usapan. Bandang 9:00 na nang makarating kami. Medyo liblib yung lugar. Hindi sobrang layo sa kabahayan pero sapat para maramdaman mong kapag sumigaw ka sa loob ng bahay, wala agad makakarinig sa'yo. Malaki yung bahay. 2 palapag. Luma na ang pintura. May parte ng bubong na halos bumagsak. Makakapal ng damo sa bakuran. May malaking punong mangga sa gilid na halos tumatakip na sa 2 palapag. At kahit walang hangin nung gabing yon, may isang bintana sa taas na dahang-dahang gumagalaw. Bukas, sara. Bukas, sara. Tinapatan yon ni Tolitz ng kamera. Okay, good sign. Good sign? Tanong ni Gwen. Good content, sagot ni Tolitz. Bago kami pumasok, kinausap muna kami ng lalaking nagbigay sa amin ng permiso. Matanda na, siguro nasa late 60s. Hindi niya sinabi kung caretaker siya o kamag-anak ng dating may-ari. Basta ang sinabi niya lang, huwag kayong magtatagal. Tinanong ni Alfred kung bakit. Sagot niya, wala naman. Mas mabuti lang kung ganon. Tapos bago siya umalis, tumingin siya sa amin isa-isa. Huminto ang tingin niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ako yung pinakamaingay. Ngumiti ako sa kanya. Ang sabi ko, Tay, may multo po ba talaga? Hindi siya ngumiti. Kung wala kang paniniwala, mas mabuti. Napatawa ako. Eh di safe pala ako. Umiling siya. Hindi. Lumapit siya ng kaunti.
Ang sabi ko, mas mabuti kung wala kang paniniwala. Pero wag mong hahamakin. Pagkatapos nun, umalis na siya. Siyempre ako, natawa lang ako. Sabi ko pa sa camera, okay guys, may warning na tayo. Alam niyo na ibig sabihin yan. Sumagot si JR. Ano? Sabi ko, thumbnail. Pagpasok namin sa bahay, sinalubong kami ng amoy ng lumang kahoy, alikabok at basang lupa. Mainit sa labas pero kakaiba yung lamig sa loob. Hindi yung lamig ng aircon, yung lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Sa unang palapag, may lumang sala. May sirang sofa. May mesa. May mga picture frame sa dingding pero wala ng litrato. Isa doon ang napansin ni Gwen. Bakit walang picture? Sabi ni Alfred. Baka kinuha na nung kamag-anak. Nilapitan ko yung frame. Malaki. Parang family portrait dati. Pero puro kupas na ng papel na lang. Habang kinukunan ni Tolit, sinabi ko, baka nandito pa yung pamilya. Invisible lang. Hindi na sila natawa. Nagpatuloy kami sa may kusina sa likod. Isang maliit na banyo at hagdan paakyat. Doon nagsimula si Gwen. Guys, may naamoy ba kayo? Lahat kami huminto. Amoy ano? Tanong ni Alfred. Bulaklak. Huminga ako ng malalim. Wala naman ako naamoy. Si JR wala rin. Pero si Tolit, sabi niya, parang sampagita? Tumango si Gwen. Doon na ako sumingit. Baka may air freshener yung multo. Nairita si Gwen. Ben, pwede ba? Relax. Kaya nga tayo nandito eh. Umakyat kami. Habang nasa hagdan, bigla akong nag-isip ng prank. Huminto ako. Napahawak ako sa dibdib. Agad akong tinanong ni Tolits. Oh, bakit? Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa taas. Ginawa kong seryoso yung mukha ko. May babae. Nag-freeze si Gwen. Saan? Sa taas. Saan sa taas? Sa dulo. Tinapat ni Tolits ang camera. Wala. Madilim lang na hallway. Tapos bigla akong napangiti. Joke! Minura ako ni JR. Tinulak ako ni Alfred. Si Gwen hindi nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin at yung tingin niya parang hindi galit. Parang takot. Sabi niya, huwag mo nang gawin yun dito. Bakit? Hindi lahat ng tinatawag nagpapakita. Hindi ko pinansin. Sa ikalawang palapag ay may 3 kwarto. 2 bukas, 1 nakasara. Doon kami pinaka-interesado. Tinangka ni JR buksan yung pinto pero parang nakalock. Tinulungan siya ni Alfred. Ayaw talaga. Habang ginagawa nila yon, nagsimula na naman ako. Tumayo ako sa gilid, pumikit, huminga ng malalim. Sabi ko, wait. Napatingin silang lahat sa akin. May nararamdaman ako. Umikot ang mata ni Tolits. Gago, wag na. Pero tinuloy ko. Parang humawak ako sa leg ko. Parang may babaeng galit. Hindi ko alam kung saan ko nakuha yung linya. Basta yun ang pumasok sa isip ko. Parang ayaw niyang nandito tayo. Biglang may malakas na kalabog. Bang! Bumukas yung pinto. Lahat kami napatalon. Ako rin. Hindi yung kasama sa acting ko. Napaatras ako. Tumahimik kaming lahat. Yung pinto na ilang segundo nilang pilit binubuksan, biglang nakabukas ng kusa. Hangin? Sabi ko. Pero mahina ang boses ko. Walang sumagot. Pumasok kami. Maliit yung kwarto. Merong lumang kama, cabinet at salamin.
Yung salamin ang pinaka napansin ko. Halos sing taas na ng tao. Marumi, may bitak sa isang gilid at nakaharap mismo sa kama. Sabi ni Alfred na baka kwarto yun ng babaeng sinasabing namatay sa bahay. Naglabas siya ng voice recorder. Naglagay kami sa gitna ng kwarto tapos nagtanong, "May kasama ba kami rito?" Tahimik. "May gusto makipag-usap?" Wala. "Anong pangalan mo?" Wala pa rin. Doon na ako nainip. Lumapit ako sa recorder. Sabi ko, "Kung may multo man dito, pakigalaw yung pinto." Wala. "Patayin mo yung flashlight namin." Wala pa rin. Tumawa ako. "O kahit sampalin mo na lang ako." "Ben!" Sita ni Gwen. "Ano?" "Tumigil ka." Nakangiti pa rin ako. Tumingin ako sa salamin at doon ko ginawa yung pinakamalaking pagkakamali ko. Sabi ko, "Kung totoo ka, sumama ka sa akin pauwi." Nagtawanan si Tolitz at JR. Si Alfred na pamura. Si Gwen, galit na galit. "Ben! Ano? Joke nga lang eh. Bawiin mo." "Ha? Bawiin mo sinabi mo." Natawa ako. "Paano babawiin? E di, huwag ka nang sumama." Hindi na tumawa si Gwen. Lumapit siya sa akin. "Sabihin mong hindi mo siya iniimbitahan." Napailing ako. "Grabe ka." "Ben!" Nakatingin siya ng diretso sa mata ko. "Sabihin mo." Naiinis na ako ng mga panahon na yon. "Fine." Tumingin ako sa salamin. "Okay, multo. Joke lang. Huwag kang sumama. Dito ka lang." At saka ako yumuko sa camera. Happy? Pero bago pa kami makalabas ng kwarto, may narinig kaming mahina. Parang boses mula sa voice recorder. Hindi halimaw eh. Binalikan ni Alfred. Pinatugtog. May static. Tapos may mahina talagang boses. Babae. Isang salita lang. Hindi namin maintindihan nung una. Inulit. Static pa rin. Tapos boses. "Sinungaling." Natahimik kami. Ako yung unang tumawa. Narinig niyo? Sinungaling daw si JR. Walang ibang tumawa. At doon na kami nagdesisyong umalis. Nakauwi kami sa Nueva Ecija bandang 3:00 ng madaling araw. Pagod ako. Naligo lang ako sandali tapos diretso kama. Bago matulog, chinek ko pang messages namin. Nag-send si Tolitz ng screenshot mula sa video. Kuha yon habang nasa kwarto kami. Nakatayo kaming 5. Ako sa harap ng salamin. Ang caption niya, "May bonus member tayo." Natawa ako. Akala ko edit. Pero nang i-zoom in ko, parang may hugis ng mukha sa salamin. Hindi malinaw. Parang babae. Nasa likod ko. Nag-reply ako, "Nice edit." Sabi ni Tolitz, "Hindi ako nag-edit ah." Hindi ko na sinagot. Natulog na ako. Bandang 4:00, nagising ako. Hindi ko alam kung bakit. Dilat na dilat lang ako. Tahimik yung kwarto, madilim. Pero may naririnig akong tunog. Tik, tik, tik. Akala ko tumutulo yung gripo sa banyo. Bumangon ako at paglabas ko ng kwarto, narinig ko ulit. Tik, tik, tik. Galing sa kusina. Pumunta ako. Wala. Pagbalik ko sa hallway, napansin kong bukas ang pinto ng kwarto ko. Pero sigurado akong isinara ko. Hindi ko pinansin. Bumalik ako sa kama. Pagkahiga ko, may bumubulong. Malapit na malapit sa tenga ko. Sinungaling.
Napabangon ako. Binuksan ko agad ang ilaw. Wala. Dun ako unang kinabahan. Pero pinilit kong maging logical. Baka panaginip lang. Baka dahil sa audio na narinig namin. Natulog ulit ako. Kinabukasan, normal naman. Nag-chat kami sa group. Okay naman silang lahat. Si Tolitz nagtatanong kung kailan niya upload yung video. Si JR gustong bumalik agad sa ibang location. Si Alfred nag-e-edit ng audio. Si Gwen lang ang nagtanong sa akin. Okay ka lang? Sabi ko, syempre. Hindi ko sinabi yung nangyari. Ayokong pagtawanan nila ako. At higit sa lahat, ayokong tanggapin na natakot ako. Pero kinagabihan, may bumalik na naman. Bandang 12:00, habang naghihilamos ako sa banyo, may narinig akong kaluskos sa labas. Paglabas ko, bukas yung cabinet ko. Lahat ng damit nasa sahig. Akala ko daga. Pero paano bubuksan ng daga yung cabinet? Habang ibinabalik ko yung mga damit, may nakita akong putik. Footprints. Maliit. Barefoot. Mula sa pintuan ng kwarto papunta sa kama ko. Walang footprints palabas. Doon lang. Papunta. Tinawagan ko agad si Tolitz. Ano yun? Bungad niya. May nangyari ba sa inyo pagkatapos nating umuwi? Ha? Wala naman, bakit? Wala. Tanong lang. Tinawagan ko si JR. Wala. Si Alfred? Wala rin. Si Gwen, matagal siyang tahimik bago sumagot. Ben? Ano? May nangyayari sa'yo? Hindi ako sumagot. Sabi niya, bumalik tayo doon. Napatawa ako, pero pilit. Bakit naman tayo babalik? Kasi baka may sumama sa'yo. Doon ako nainis. Wala ngang sumama sa akin. Ben, pagod lang ako. Ibinaba ko yung tawag. Pero bago ko maitabi ang cellphone, may dumating na notification. Unknown number. Isang picture. Larawan ko. Natutulog. Kuha mula sa paanan ng kama. Hindi ako natulog nung gabing yon. Kinabukasan, pinuntahan ko agad sila. At doon na ako umamin. Sinabi ko ang lahat. Yung bulong, yung footprints, yung litrato. Hindi tumawa si Tolitz. Hindi nagbiro si JR. Si Alfred agad kinuha yung phone ko. At si Gwen, tahimik lang. Tapos sinabi niya, sabi ko sa'yo eh. Nainis ako. Okay, mali ako. Happy? Hindi. Sumagot siya. Hindi to tungkol sa pagiging tama. Tiningnan niya yung picture. May gusto siya sa'yo. Bakit ako? Walang sumagot. Hanggang sa sinabi ni Alfred, baka dahil ikaw lang yun ang hamon. Doon bumalik sa isip ko yung sinabi ko sa salamin. Sumama ka sa akin pauwi. Pero binawi ko naman eh. Hindi ba? Binawi ko. Sinabi ko joke lang. Hindi ko siya iniimbitahan. Pero naalala ko rin yung boses sa recorder. Sinungaling. Doon nagsimula ang halos 2 linggong hindi ko makakalimutan. Sa unang linggo, tunog lang. Yapak sa bubong, katok sa bintana, paghinga sa likod ko. Minsan habang naliligo, may kuko na kumakayod sa pinto ng banyo. Minsan pagising ko, may mahabang buhok sa unan ko. Wala namang babaeng nakatira sa bahay namin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula na siyang magpakita. Hindi po. Sa reflection lang. Sa TV na nakapatay.
sa bintana kapag gabi. Sa screen ng cellphone, laging nasa likod ko. Laging nakatayo. Laging mas malapit kaysa noong huling pagkakataon. Hanggang isang gabi, nagising ako dahil parang may nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Sleep paralysis. Yun ang una kong naisip. Pero nang ibaba ko yung tingin ko, may babae sa ibabaw ko. Mahaba ang buhok. Nakayuko. Hindi ko makita ang mukha. Pero naririnig ko siyang tumatawa. Mahina. Parang pinipigilan. Sinubukan kong sumigaw. Pero walang boses. Unti-unti niyang inlapit ang mukha niya sa akin. Doon ko nakita. Wala siyang mata. Puro itim na butas. Pero nakatingin. At habang nakatingin, sinabi niya, "Umamin ka." Pagkasabi niya nun, nakagalaw ako. Bumangon ako at sumigaw. Binuksan ko lahat ng ilaw. Wala na siya. Pero sa dibdib ko, may 5 pulang marka. Parang mga daliri. Kinabukasan sinabi ko sa barkada. At doon ko na rin inamin ang isang bagay na matagal na nilang alam pero hindi ko sinasabi ng diretsahan. Hindi talaga ako naniniwala, guys. Tahimik sila. Sinabi ko, lahat nung sinabi kong may nararamdaman ako dati, acting ko lang yun. Si JR napailing. Ano? Content lang, sabi ko. Pati yung sa Pampanga dati? Oo. Yung sinasabi mong may humawak sa'yo sa lumang ospital? Wala. Yung umiyak ka sa bodega? Acting. Napamura si Tolitz. Si Alfred nakatingin lang sa akin. Si Gwen parang hindi na nagulat. Sabi niya, kaya ka tinatawag na sinungaling eh. Doon ako tuluyang kinabahan. Anong gusto niya? Hindi ko alam. Paano siya alis? Hindi ko alam. Gwen, tulungan mo ko. Tahimik siya. Tapos sabi niya, bumalik tayo sa bahay. Kinagabihan, bumiyahe kami pabalik ng Bulacan. Ibang-iba na yung pakiramdam ko kumpara nung una. Nung unang punta, excited ako eh. Puro biro, puro tawa. Ngayon, habang papalapit kami, gusto ko nang bumalik. Pero wala nang choice. Pagdating namin, nandun ulit yung matandang lalaki. Parang hinihintay niya kami. Nang makita niya ako, hindi siya nagulat. Sabi niya, "Sumama." Hindi ako nakasagot. Si Alfred ang nagsabi, "Opo." Tumango yung matanda. "Anong ginawa mo?" Sinabi ko lahat. Nang marinig niyang sinabi kong inimbitahan ko yung multo pa uwi, napapikit siya. "Hindi mo dapat ginawa yun." "Binawi ko naman po eh." Umiling siya. "Hindi gagana yon." "Paano ko siya mapapaalis?" Hindi agad sumagot yung matanda. Tumingin siya sa bahay. "May babaeng tumira dyan noon." "Yung namatay?" "Hindi." Nagkatinginan kami. "Hindi siya namatay dyan," tuloy ng matanda. "May anak siyang babae. Bata pa. Mahilig magsinungaling." Hindi ko alam kung saan papunta yung kwento. Pinapagalitan daw lagi ng ina. Hanggang isang araw, nawala yung bata. "Kidnap?" tanong ni Alfred. Umiling siya. "Hindi nalaman." Anong koneksyon?" Huminga ng malalim yung matanda. "Simula nung mawala yung bata, nagbago yung nanay. Lahat ng pumapasok sa bahay,
Tinatanong niya kung nakita nila ang anak niya. Buhay pa siya nun? Oo. Yung multo. Yung nanay. Nanlamig ako. Namatay siyang naghihintay sa anak. Tahimik kaming lahat. Tapos tiningnan ako ng matanda. May isang bagay na ayaw niya. Ano? Sinungaling. Pumasok kaming 5 sa bahay. Diretsong taas, diretso sa kwarto. Nandun pa rin yung salamin. Walang nagbago. Parang hinihintay kami. Sinabi ng matanda na kailangan kong humingi ng tawad, hindi sa kanya, hindi sa multo, kundi sa sarili ko raw. Kailangan kong sabihin ang totoo. Kaya tumayo ko sa harap ng salamin. Nasa likod ko sila. Hawak ni Tolitz ang kamera pero hindi ko na iniisip ang content. Takot na takot ako. Huminga ako at sinabi ko, hindi ako naniniwala noon. Ginagawa ko lang katatawanan ng lahat. Maraming beses ako nagsinungaling. Tapos biglang lumamig. Kunwari may nakikita ako. Kumislap ang ilaw. Kunwari may nararamdaman. May kumatok sa cabinet. Kunwari natatakot ako. Doon nagsimulang umambon sa labas. Pero ngayon, takot na ako. Biglang may lumitaw sa likod ko. Babae. Nakatayo. Dahan-dahan siyang lumapit. Nagsisigawan sila sa likod ko pero hindi ako makagalaw. Lumapit yung babae hanggang nasa likod ko na siya. At doon siya bumulong. Sinungaling. Sumigaw ako. Hindi na. Biglang nagbitak yung salamin. 1, 2, 3. Hanggang halos buong salamin puno na ng bitak. Pumikit ako. Sumigaw ako. Hindi na ako nagsisinungaling. At biglang tumahimik. Wala na. Pagmulat ko, sarili ko na lang ang nasa salamin. Umiiyak ako. Hindi ko na napigilan. Pero sa unang pagkakataon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Ang akala namin tapos na. Hindi na kami nagtagal at umalis kami kaagad. Habang nasa biyahe pa uwi, tahimik kaming lahat. Walang nag-uusap, walang nagbibiro. Pero sa loob-loob ko, nagpapasalamat ako. Tapos na. Nakauwi ako sa Nueva Ecija nang walang nangyari. 1 gabi, 2, 3. Walang bulong, walang footprints, walang litrato, walang babae sa reflection. After 1 week, nakahinga na ako ng maluwag. Tinigil muna namin ang ghost hunting. Hindi kami nag-upload. Hindi muna namin pinanood yung footage. Hanggang 1 gabi, nag-message si Alfred. Guys, kailangan nyo makita to. Nag-video call kami. Pinakita niya yung footage nung bumalik kami sa bahay. Yung eksena habang umaamin ako sa salamin. Normal sa umpisa. Ako, yung babae sa reflection, yung pagbitak, yung sigaw ko. Pero may napansin si Alfred. Panoorin niyo yung likod. Inulit niya. Nakapos. Nasa frame kaming lahat. Ako sa harap, si Tolit, si JR, si Alfred at si Gwen. At yung babaeng nasa likod ko. Pero may isa pang tao sa gilid ng frame. Isang batang babae. Mga 7 o 8 taong gulang. Nakatayo sa may pinto. Nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw. Nang i-play ni Alfred, dahan-dahang lumakad yung bata papunta kay Gwen. Tapos pumasok sa likod niya. Parang nilamon siya ng katawan ni Gwen. Natahimik kaming lahat. Si Gwen ang unang nagsalita. Fake yan. Napatingin ako sa screen. Ano? Fake yan.
Hindi ako nag-edit, sabi ni Alfred. Hindi totoo yan. Gwen. Biglang nag-black screen yung camera ni Gwen. Nawala siya sa call. Tinawagan namin. Hindi siya sumasagot. Nag-message kami, pero wala. Dahil kabado na kami, pinuntahan namin yung bahay niya. Pagdating namin, sabi ng nanay niya, tulog na raw si Gwen. Pero pinakiusap namin at tinawag siya. Lumabas ng kwarto si Gwen. Mukha namang normal, pero may napansin ako. Pagtingin niya sa akin, ngumiti siya. Hindi malaking ngiti, maliit lang. Tapos sinabi niya, takot ka? Tumawa ako ng pilit. Oo naman. Lumapit siya. Talaga? Oo. Hindi ka nagsisinungaling? Nanigas ako. Napatingin kina Tolitz at JR. Hindi nila alam kung anong sasabihin. Tapos biglang tumawa si Gwen. Joke lang. Umikot siya pabalik ng kwarto. Pero bago niya isara yung pinto, may sinabi siya. Napakahina. Pero malinaw kong narinig. Buti naman marunong ka na magsabi ng totoo. Simula noon, hindi na kami nag-ghost hunting. At halos 1 buwan hindi ko kinausap si Gwen. Pero eventually, naging normal din. Bumalik yung barkada. Bumalik yung tawanan. Pero may nagbago. Mas tahimik na si Gwen. Minsan bigla siyang nakatitig sa kawalan. Minsan hindi siya sumasagot kapag tinatawag. At minsan tinatawag niya ako sa iba't ibang pangalan. Benny! Hindi naman ako tinatawag ng kahit sino na Benny. Ben lang. Tinanong ko siya minsan, bakit Benny? Nagulat siya. Tinawag pa kitang Benny? Oo. Hindi ko alam. Hindi ko na pinilit. Makalipas ang ilang buwan, naisip naming balikan yung matandang lalaki sa Bulacan. Gusto naming tanungin tungkol sa batang babae. Kung ano ang pangalan. Kung nahanap ba. Kung may litrato ba. Pagdating namin sa lugar, wala na yung matanda. May nakausap kaming isang babae sa kabilang bahay. Tinanong namin kung saan yung matandang nagbabantay. Nagtaka siya. Sino matanda? Inilarawan namin. Mapayat, puti ang buhok, laging nakakupas na polo. Lalo siyang nagtaka. Walang nagbabantay dyan. Sabi ni Alfred, meron po. 2 beses naming nakausap. Umiling yung babae. Matagal nang walang caretaker dyan. Doon na ako kinabahan. Tinanong namin kung kilala niya yung dating may-ari. Sabi niya, oo, matagal na raw. At may picture daw yung pamilya sa bahay nila dahil kamag-anak sila sa malayo. Pumasok siya, bumalik dala ang lumang litrato. Family picture, may lalaki, may babae, may batang babae, at isang matandang lalaki. Nang makita namin, nanlamig kaming lahat. Yung matanda, siya mismo. Yung nakausap namin, 2 beses, itinuro ko. Siya po. Tumawa ng alanganin yung babae. Imposible. Bakit? Lolo yan ng batang babae. Tiningnan ko yung litrato. Nasaan na po siya? Hindi agad sumagot yung babae. Tapos sinabi niya, patay na. Gaano na po katagal? Mahigit 30 taon na. Hindi ko alam kung paano kami nakauwi. Wala halos ng salita. Pero hindi pa doon natapos. Habang nasa sasakyan kami, kinuha ni Alfred yung picture na pinayagan kaming picturan. Zoom in niya yung batang babae. At nang makita ni Gwen, bigla siyang namutla. Anong pangalan niya? Tanong niya. Sabi ni Alfred, hindi namin natanong eh.
Sumingit ako. Bakit? Nakatitig si Gwen sa picture. Tapos pabulong niyang sinabi, kilala ko siya. Lahat kami napatingin. Ano? Napapanaginipan ko siya. Doon na bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ginagawa niya? Hindi sumagot si Gwen. Gwen! Umiyak siya. Tinatanong niya kung nasan yung nanay niya. Natahimik kami. At doon ko na naintindihan. Akala namin ako yung sinundan. Akala namin ako yung gusto ng multo. Akala namin pinaparusahan ako dahil nagsisinungaling ako. Pero paano kung mali kami? Paano kung hindi ako ang pakay niya? Paano kung ginamit lang niya ako para makabalik kami? Para mahanap niya yung isang bagay na matagal na niyang hinihintay. Yung anak niya. O baka yung anak niya ang naghihintay sa kanya. 3 araw pagkatapos noon nawala si Gwen. Walang nakakita kung saan siya pumunta. Naiwan ang cellphone niya, wallet, damit, sapatos. Walang CCTV na nakakita sa kanyang lumabas. Nag-report ang pamilya niya sa pulis, nag-search, nag-post online. Naghanap kami. Pero wala. Parang naglaho lang siya. Pero may isang bagay kaming nahanap sa kwarto niya. Sa ilalim ng kama, isang lumang picture frame. Hindi pag-aari ni Gwen. At sigurado kaming galing yon sa bahay sa Bulacan. Parehong frame na nakita namin sa unang ghost hunt. Yung walang litrato. Pero ngayon, may picture na sa loob. Picture ng pamilya. Yung babae, yung matandang lalaki, yung batang babae, at may isa pang tao. Si Gwen. Nakatayo sa tabi nila. Nakasuot ng lumang damit. At nakangiti. Hindi namin sinabi sa pamilya niya. Hindi namin alam kung papaano ipapaliwanag. At hindi na rin kami bumalik sa bahay. Hindi na namin hinanap yung matanda. At hindi na rin namin binuksan ulit yung footage. At higit sa lahat, hindi na ako nag-ghost hunting. Naniniwala ba ako sa multo? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin akong sagutin. Siguro, oo. Siguro ayaw ko lang umamin. Pero may isang bagay akong sigurado. Hindi na ako nagbibiro tungkol sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Hindi na ako nagpapanggap na may nararamdaman. Hindi na ako nanghahamon at hindi na ako nagsisinungaling tungkol sa takot ko. Kasi natutunan ko na minsan, hindi kailangan ng multo na maniwala sa kanya. Hindi niya kailangan ng permiso mo. Hindi niya kailangan na matakot ka. Ang kailangan lang niya, marinig na tinatawag mo siya. At bago ko tapusin ang kwento, may gusto lang akong sabihin. 2 linggo bago ko pinadala sa inyo ang kwentong ito, may natanggap akong message mula sa Facebook account ni Gwen. Matagal nang inactive ang account niya. Walang profile picture, walang bagong post, isang message lang. 3 salita. Nahanap ko na. Hindi ako nag-reply. Pero matapos ang ilang minuto, may sinend siyang litrato. Picture ng lumang bahay sa Bulacan. Kuha mula sa labas. Gabi. Bukas yung bintana sa 2nd palapag at may 3 taong nakatayo sa likod ng salamin. Isang matandang lalaki, yung babae, at si Gwen. Pero hindi sila ang kinatatakutan ko. Kasi sa baba ng litrato, sa may bakuran, may isang lalaking nakatalikod sa kamera. Parehong damit ko. Parehong tindig ko. Parehong buhok ko. At habang tinitingnan ko yung picture,
may dumating pang isang message. Ben, sinungaling ka pa rin. Hindi ko maintindihan ng una. Hanggang sa napansin ko ang reflection ko sa madilim na screen ng cellphone. May nakatayo sa likod ko. Isang batang babae. At habang nakatitig ako sa reflection niya, ngumiti siya. Tapos bumulong. Hindi na ikaw si Ben. 12:00 na.